Huwag kang gagalaw. Huwag mo rin gamitin ang iyong nen, kundi tatapusin ko ang buhay mo. Imulat mo ang mga mata mo. Tignan mo ako sa salamin. Tandaan mo to Ayoko na makita ang pangit mo mukha. Kundi tapos ka na. Ang mga matang yon ay nagmula sa ibang mundo. Nung magtamang aming paningin, bigla ko nalang naramdaman na napakalaki pala ng pinagkaiba ng aming kapangyarihan. Itutuloy ko. Lahat ng pandaraya ay gagamitin ko. Isipin mo na lang kung bakit natin isinusugal ang ating buhay. Natakot niya si Sadaso dahil hindi niya pa nakita ang aking kapangyarihan. Nagkakamali ka. Oh? Wala doon kinalaman ang iyong kapangyarihan. Iniisip ko lang na baka dahil doon, mabigyan ko kayo ng babala. Walang pinipiling oras ng kamatayan. Pwedeng nasa banyo kayo. Hindi naman natutulog kayo. Dapat talaga lumalaban tayo ng patas. Nakakahiya naman sa mga nanonood, di ba? Sandali. Bago kayo makipaglaban, gusto ko munang makita kung gaano kalakas ang inyong Hatsu. Sige, ako na muna. Tubig! Napakagaling. Sunod, ikaw Killua. Sige! Okay. Ang tamis mo! Napakatamis niya! Oo, kasing tamis ng pulot! Ginang Killua, napakagaling mo! Tagumpay ang ginawa mo pagsasanay! Kayong dalawa, binabati ko kayo. Ngayon, maganda ng inyong kondisyon. Opo! Ginunggon, yung makakalaban mo ay nakalaban mo na noon, kaya hindi na kita papayuhan. Meron ka na bang plano para sa inyong paghaharap? Opo! Sa totoo lang, iniisip kong gamitin sa kanya yon. Pamingwit? Pagkatapos ng inyong mga laban, pag-uusapan natin ang mga nangyari sa inyong pakikipaglaban. Kaya magkita ulit tayo dito. Opo! Iyon ang mga kaibigan ay magkasakya na natin ang pag-iiganti. Ang malalarong ko na makatapos na kita sa kanilang laban ni Inoka at ang malalarong si Kino na tumalong kay Gon sa una nilang pagkaharap. Sino kaya ang mananalo? Hindi na po kami makapaghihintay kung anong gagawin ng malalarong si Gon. Tignan niyo siya. Siya'y may hawak-hawak na pamingwit. Ano naman kaya magagawa nito laban sa mahiwagang trumpo ni Ino? Kung sa bagay, nung unang laban nila ay magandang ipinakita niyang pag-iwas sa mga trumpo. Kaya ang mabuti pa, panoorin lamang natin kung anong mangyayari. Hindi po ba tayo bababa para manood doon? Sa TV na lang tayo manood. Sige po. Ngayon ay sisimula na po ang kanilang laban. Walang hangganan ng oras dito! Kahit ano pwede niyo gamitin sa laban! Simulan na! Subukan naman lalaro si Gon! Aba! Ano dito sa pagkakasal na nakatugali? Hindi namin sa niya ang kanyang tornado spell! Kapag tumirete si Gon, ay makamaulit ang kanyang pagkakamali! Sabi na nga ba, gagawin niya yun! Nababasa ko na ang laman ng iyong isip. Kapag sinimulan ko na ang pag-ikot, wala ka na magagawa para pigilan ito. Kaya karamihan sa mga kalaban ko ay sinusubukan akong unahan bago pa ako umikot. Ano? Wala ka na ba magawa dyan? Kapag tumayo ka lang dyan, ay unahan na kita! Shotgun blow! Naititira niya ang mga trumpo kahit siya umiikot! Malaki ang kaibahan ng parang ito doon sa una kong ginawa. Parang bala ang mga trumpong yan na tatama sa'yo! Hindi ka na makakaiwas! Oo. Ano? Ang galing! Natandaan mo ni ko ng shotgun boost na malalarong si Kino! Kung naaalala niyo siya noong una nilang pagkaharap, ang malalarong si Gon ay parang 5 taon na ngayon! Ginonggon, napakagaling mo talaga! Ang kapangyarihan na kanyang men para sa mga ay masyado ng malakas. Hindi ko na magagamit ang aking trumpo. Hindi ba, Are? Nakikita na kayo ni Gon ang pagkalaw ng mga trumpo.
Kaya kahit saan pa sila manggaling, madali na ito napipigilan. Pero ginagamit niya ang kanyang katawan para masira ang diskarte ng kanyang kalaban. Nakikita ko rin ang galit na kanyang nararamdaman. Paano ba yan? Ako naman ang aatake! Sa wakas, makikita na rin natin ngayon kung anong paraan ang gagamitin ni Gon! Gagamitin niya ang pamingwit. Maaari sa magtagumpay. Yun ay kung may kakabit na sa aking katawan ng kalawit. At magpipigilan ng ating patikot. Pero hindi ganun kadaling gawin yun, bata. Ayan na! Ang pamingwit ay didiretso patungo kay Gino! Patawan. Pero walang magagawa ang pamingwit mo habang hindi tumitigil ang patikot ko. Kaya mag-isip ka na ng ibang paraan dyan. Nagkakamali ka dyan! Aba! Meron pa nga palang paraan! Malaki talagang pakinabang ng ating shell para sa malalarong ni Gon! Teka, sandali lang. Huwag mo ituloy yan. Para mo ng awa. Wag! Kung gagawin mo ang lahat para manalo sa larong ito, ganun din ako. Kapag hindi nyo pa rin tinigilan si Sushi, sa susunod na pagkikita natin, gagawin na talaga kitang trumpo! Ang nahuli sa laban, si Gon! Nagawa niya! Nagtagumpay si Ginong Gon! Sa wakas ito ng unang panalo ng malalarong si Gon dito sa ikadalawang daang palapang! Paano ba yan? Ako naman ngayon. Ngayon ang susunod na laban ay sa pagitan ng malalarong si Kilo at si Rivas. Sino naman kaya ang mananalo sa dalawang manlalaro? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng labang ito. Maghintay lang po kayo ng 10 minuto. Ipagpaluto na lang mga kaibigan, ang loob ng Coliseo ay masyado ng init. Panoorin na lang natin kung ano ang gagawin ng dalawang ito. Sa pagkakaalam ko, hindi ka sumunod sa ating kasunduan. Kaya hindi ka naman nanalo sa akin. Taong nagmula sa kabilang mundo. Kahit ang batang ito ay kasing husay na sinasabi nila, ang Coliseo sa langit ay teritoryo ko. Kaya ngayon bata, ipapakita ko sa iyo na ako magiging hari sa palapag nito. Ngayon, simula na! Nawala siya! Sa likod! Aura Burst! Mabilis kong pinatakbo ni Rivas ang kanyang motorsiklo para maiwasan ang pagsugod sa Kilua. Muntik na ako dun ah. Te, tatakbo lang pala. Ginagamit niya ang naipon niyang aura para mapatakbo na mabilis ang kanyang sasakyan. Hindi ko alam yung pala silbi nun. Stay! Kumanda ka na ngayon! Ang lakas ng dating, oh. Ito na! Ang awit ng depensa ng malalarong si Rivas. Ang dalawang patilog ng lapin ko na may pambihirang bilis ang gagamitin niya proteksyon para hindi makasugod sa kanya kanyang kalaban na si Kilua. Siguradong masakit yan kaya huwag ka magpapatama. Sa mga hindi nakakaalam, parang tunay na asang kamandag ng mga latigong yan. Akala mo ba madadaan mo ako sa pabilis-bilis mo dyan? Magkakamali ka, bata! Kapag ito na ang ginamit ko sa pakikipaglaban, wala ka na pag-asang manalo pa! Bakit naman? Tinatanong mo pa? Imposible makita ng isang ordinaryong tao ang paggalaw ng latigong ito! Wala ka na lugar na matataguan ngayon, bata! Kaya ito na ang katapusan mo! Ah! Sorry hindi ako isang ordinaryong bata. Paano yun? Nahuli ni Kilua ang latigo gamit ang Heto kanyang mga pa! kamay. Pinahanga mo ko, Kilua. Ikaw ang pangatlong manlalaro na nakahuli sa aking latigo. Pero para sa mga taong katulad mo na masyado mabibilis ang mata, may inihanda akong masarap na sorpresa na sigurado masisiyahan ka. Para hindi ka naman magtapos sa aking Kilua, dadagdagan ko ang lakas ng kuryente na gagapang sa buong mong katawan. Kahit higante, walang magagawa sa kapangyarihan ng aking latigo. Lahat nila ay sinubukang pigilan ang enerhiya nito na nagmumula sa aking ahas. Pero wala sila nagawa! Huh? Bali wala sa katawang ko ang lakas ng kuryente mo. Marami ng paghihirap ang pinagdaanan ko. Pero wala rin nangyari dahil nalampasan ko ang lahat ng yun. Kaya kung sakali makakaramdam ako ng sakit, siguradong hindi manggagaling sa'yo yun. Yeah! Alam mo ba na kapag bumagsak ka, wala namang
sa'yo? Tulungan mo ako! Parang awa mo na! O sige, sasaloy kita! Huwag ka mag-alala! Kasalubong ni Kilo ang kanyang kalaban! Kasabay naman nun ay Alam mo na ngayon kung gaano kasakit ang ginagawa mo, baliw. Dahil sa lakas ng kuryente, hindi na makakatayo ang manlalaro si Rivel. Ang nagwagi sa labang ito ay si Kilua. Ang galing talaga! Ibang klase lang kasi sa Kilo ko! Hindi man lamang sila sa isang milyong voltahe ng kuryente at ako hindi lamang ito! Napakagaling ni Ginong Kilua! Pinahanga niya ako! Bali wala sa katawan niya ang lakas ng kuryente niyon! Ibang klaseng ginawa mo, Kilua. Salamat! Kumain muna tayo bago susunod na laban. Guido? Ikaw rin? Oo. Ikaw naman ang susunod doon. Sa ganong uri ng pag-atake, ako lamang may kakayahang makaligtas. Paano kaya kung ang susunod mong kalaban ay mahuli ka sa ganong kalakas na voltahe ng kuryente? Anong gagawin mo, Gon? Huwag kang mag-alala. Meron akong plano dyan. Pinapanood niya ang kanyang kalaban. Tsaka niya pinag-aaralan ko anong gagawin. Kilua, anong gagawin mo kung si Guido ang makakalaban mo? Anong gagawin ko? Paano ba makakalaban yung baboy na yun? Sinira mo yung tumpo niya. Makinig kayong lahat. Ang unang laban para sa hapon nito ay sa pagitan ng Kilua at ni Guido. Dahil hindi na makayanan ng Guido, ibibigay na natin ang panalo kay Kilua. Kita mo? Oo nga, no. Ang ating manlalaro ay walang iba kundi si River na nagtalo sa laban nila ni Kilua kaninang umaga. Mukhang handa na siya. Hindi pa na nagsimula ang laban ay hawak-hawak na niya ang kanyang larigo. At ang kanyang makakatunggali ay si Gon na walang hawak na armas. Walang hangganan ng oras. Kahit ano ay pwede gamitin. Simula na! Bigla lang sa pagpapaligat ng kanyang larigo. Kaya sa nagmamadali siya sa kusina ng laban. Kung may pinagmala naman si Gon. Mabahay na nagkakahiyaran sa mga nagkakahiyaran. Ano kaya gagawin niya? Ang pinili mo sa huli, ikaw ang nakakalitin na. Nandito pala ang switch. Teka, paano kaya kung buksan ko to at ilagay sa pinakamataas na voltahe? Switch on? Tama? Masarap ba? Di. Hindi na po makatayo ang manlalaro si Rivel. Ang nagwagi ay si Gon! Makinig kayong lahat. Ito na po ang apat na talo ni Riddle. Dahil dito ay matatanggal na siya sa 200 palapag. Kung gusto niya ay pwede siyang magsimula ulit sa ibaba. Para sa iyo, Gon, pagpatuloy mong tagumpay. Maganda ang ginawa niyo sa inyong laban. Sa palagay ko'y wala na akong may dadagdag pa sa lahat ng natutunan nyo sa 4 na elemento ng NEN. Ang dapat nyo na lang gawin ay buuin ang kapangyarihan gamit ang imahinasyon at pagiging mapaglikha habang nag-iensayo kayo. Kaunti na lang idadagdag natin para makamit ninyo ang kapangyarihan ng tunay na NEN. Anong iniisip mo? Ano yung kinagagalit mo? Anong gusto mo? Anong hinahanap mo? Saan ka pupunta? Sino mga nakilala mo? At kung ano nang naranasan mo? Ang mga sagot sa tanong ang siyang bubuo ng inyong kinabukasan. At ang kasagutang yon ang magsasabi kung ano talaga ang NEN na nababagay para sa inyo. Kailangan niyong maramdaman at makamtan dahil iyon ang magtuturo sa inyo sa tamang landas ng buhay kung saan naghihintay ang isang magandang kinabukasan. Ginoong Gon, nakapasa ka na sa lihim na Hunter exam. Binabati kita. Ha? Lihim na. Ang pinaalam lamang ng Hunter Association ay ang lantarang pagsusulit. Ang pag-aaral naman ng NEN ay ang lihim na bahagi nito. Sino man sa mga aplikante ang makakapasa sa dalawang bahagi ay maaari ng tawaging tunay na hunter. Ang pinakamahalaga sa lahat ay na-master mo ang NEN dahil ang isang professional na hunter ay kinakailangan talaga magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Ang paghuli sa masasamang kriminal na ang kinabubuhay ay mang-abuso at manira ng kanilang kapwa ang pinakamahalagang trabaho. Ang kapangyarihang mapigilan nito ay napaka-importante. Kaya lang, kung gagamitin mo naman ito sa kasamaan, ang kapangyarihang ito ay magiging malaking problema para sa lahat ng nilalang. Kaya ang dadaan lamang sa pagsusulit na ito ay mga taong makakapasa sa lantarang pagsusulit. Meron ding iba na nag-aaral ng NEN na walang pahintulot mula sa asosasyon. Gaya ni Hisoka? At ng kapatid ko. Ginoong Wing, sa simula pa lamang ay meron ka ng intensyon na turuan kami ng NEN? Masyado ka pa na-importante. Tuturuan mo rin pala kami. Teka, paano mo nga pala nalaman na pupunta kami dito? Sinusundan mo ba kami? Walang pinipili ang pag-aaral ng lihim na pagsusulit.
Ang lahat ng aplikanteng makakatanggap ng hunter license ay matututunan ng NEN sa ayaw man nila o sa gusto. Nagkataon lamang na napadpad kayo dito sa Coliseo sa langit, kaya ako nagturo sa inyo. Ganun pala. Siya nga pala, ang Grandmaster ng Mind Origin School na pinagtuturuan ko ay walang iba kundi si Chairman Netero. Marami na rin ako narinig sa kanya tungkol sa inyong dalawa. Ginoong Killua, kumuha ka ulit ng pagsusulit. Sinisiguro ko sa iyong makakapasa ka. Tamang-tamang yung kakayahan para maging isang hunter. At kung sakaling magiging hunter ka, alam kong malaki ang posibilidad na lalong lalawak ang iyong kaalaman. Sige, kapag hindi ako tinopak. Ginoong Wing, may balita ka pa ba doon sa ibang nakapasa? Oh, sina Hanzo at Kurapika ay natutunan na rin ng kapangyarihan ng NEN sa magkaibang master. Talaga? Si Leori naman ay magsisimula mag-aral pagkatapos niyang kumuha ng pagsusulit sa medisina. Si Pokel naman ay medyo nahihirapang mamaster ang kapangyarihan ng kanyang Ren. Ang lahat pala ay nagsusumikap. Siguro. Makinig kayo, itong huwag niyong kalilimutan. Nagsisimula pa lamang kayo, kulang pa ang inyong nalalaman sa mundong ito. Gawin niyo na sana lahat ng inyong makakaya para lumago ang lahat ng inyong nalalaman. Iyon ang dahilan ng pagsasanay na ito. Ang walang hanggang pag-aaral gamit ang lahat ng inyong kakayahan. At sana'y gawin niyong masayang inyong buhay habang natututunan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Hanggang dito na lamang ang matuturo ko sa inyo. Ang araw na ito ay ang araw ng inyong pagtatapos. Sa loob ng 4 na buwan, sinunod niyo ang lahat ng aking sinabi at nakita kong kaya niyong harapin ang inyong mga pagkatao. Sa bagay, ang ginawa natin ay walang ibang dahilan kundi labanan ng sarili. Nandito ako dahil alam kong meron akong maliit na may tutulong. Kayong dalawa ay naging mahusay na estudyante. Hindi kayo nagpapadala sa galit na inyong nararamdaman at kaya niyong kontrol ng inyong kapangyarihan. Pinagmamalaki kong ako na ang naging guro ninyo. Mag-ingat sana kayo sa lahat ng inyong gagawin at sa lahat ng inyong desisyon. Opo! 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 Sushi! Paalam! Yushi, gagawin ng pagsasanay na yon sa loob ng 4 na linggo. Opo! Huwag kang mawala ng pag-asa, Sushi. Magtiwala ka sa iyong sarili. Masyadong mabilis ang kakayahan mong matuto. Madalang ang mga katulad mo dito sa mundo. Opo! Pero ang mga katulad ng 2 batang yun ay pinanganganak lamang sa mundong ito tuwing 10 milyong taon. Opo! Hindi na yata nakakatulong yun Pero darating ang araw, siguradong makikita din kami. Ganyan nga, Yushi. Ikaw pa rin ang natatangi kong estudyante. Opo! Paano ba yan? Natutunan na natin ang NEN. Naibalik mo lang ang numero ni Hisoka. Kumita na tayo ng malaking pera. Ano pang gagawin natin sa lugar na to? Tama ka. Mga 1 buwan at kalahati pa ang dapat nating hintayin doon. Paano tayo magpapalipas ang oras? Killua. Ha? Kung ayos lang sa'yo, dumalaw tayo sa amin. Saan nyo? Sa Whale Island? Mahirap lang kami at maliit ang bahay namin, hindi katulad ng sa inyo. Talaga? Gusto ko lang makita ang bahay nyo, Gon. Gusto ko na rin makilala si Tio Vito. Walang problema. Talaga? Totoo. Total, napag-desisyon na natin. Bakit hindi pa tayo umalis? Mas nakakatawa daw pag biglaan ng lakad. Mahigit kalahating taon din akong hindi nakakauwi sa amin. Ano pag ginagawa mo dyan? Tara na, pare! Alam mo ba kung saan ang Whale Island? Hindi ka eh. Paalam na, Binibini! Bye! Pababa po tayo. Binibini, paalis na po kami. Natutuwa akong nagkita tayo dito. Kapag naubusan kami ng pera, baka bumalik kami dito. Paano mabait ka na? Sige, sige. Baka kapag dumating ang araw na yun, ikaw na ang reyna na 200 ang palapag. Killua! Maging bansag sa'yo, babaeng gorilla o babaeng yeti. Killua! Huwag ka mag-alala, palis na tayo. Killua, nakakalimutan mo na ba? Huwag ka na mag-alala dyan. Nakalimutan mo na ba, natutunan na natin kung paano gamitin ang kapangyarihan ng NEN. Basta alam mo, painitin natin. Kahit kaano pa siya kalakas, tuturuan ko ng leksyon yung violent gorillang yan. Parang hindi siya dito Marunong din siya gumamit ng NEN! Nandito na tayo sa pinakababa.
Mas malakas pa siya kay Hisoka. Bakit pati ko? Paalam na! Matayo na Coliseo sa langit! When I catch the spider, I will chain it up forever. Next time on Hunter x Hunter. Limitation, vow, chain of judgment. I'll put my life on the line.